Samantala, matagumpay na naidaos ang katatapos lamang na joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ito ang Balikatan Exercise 2013. Bukod sa pagpapalakas ng dalawang hukbo, isa rin itong paraan upang mapatibay ang pagtutulungan ng dalawang bansa. Kaya naman kakamustahin natin at nandito ngayon live mula sa PTV News Center ang AFP spokesperson Major Emmanuel Garcia. Good morning, sir. Good morning, Pia, at good morning sa ating mga televiewers. Sir, kamusta po ang katatapos lamang na Balikatan exercises? Well, masasabi natin na matagumpay ito sapagkat yung mga target natin na mga engagements ay nakakuha natin. And yung mga templates na dapat nating ma-resolve ay nagawa rin natin. And marami yung nag-participate, lalong-lalo na sa Humanitarian Assistance and Disaster Response, CPX natin o yung Command Post Exercise. 11 countries including the Philippines. So matagumpay ang lahat ng mga nangyaring ito. And we would like to report to our people na there were 2,700 people na nag-benefit po sa medical mission sa Zambales. 650 po doon na nabunutan ng ngipin sa dental mission. And around 2,000 farm animals and pets ang nabigyan ng bakuna, no, dahil sa alam naman natin na yung rabies talagang mahirap sugpuin, kaya kailangan bakunahan kapag kinakailangan. Alright, Major, speaking of target engagements, ano-ano po ba ang mga ito? At so far, sa tingin nyo, ano ang naitulong, panibagong lesson para sa ating mga Pilipinong sundalo? Ang mga target engagements natin, unang-una yung community health natin, no? And then yung mga infrastructure development and repair. And then yung mga ibang bansa na in-invite natin, marami sa kanila ang nag-respond. So we had a successful HADR or Humanitarian Assistance and Disaster Response tabletop exercise. Then sa military to military engagements naman, 1 battalion, no, of our troops sa infantry ang nagkaroon ng experience and nakapag-exchange ng kanilang mga skills with our American counterparts. And ito ngayon, every year, iba-ibang battalion yung tinitrain natin sa mga ganyang pagkakataon. And tayo natutuwa sapagkat they have upgraded their skills and knowledge about war fighting and also in conducting humanitarian assistance and disaster response. Alright, sir, ang Balikatan exercises, siguro marami ang nagtatanong, ano po ba ang naitutulong nito sa relasyon ng Pilipinas sa Amerika? Well, mas lalo na itong napapaigting yung relasyon, no, ng ating bansa sa United States of America. Ang relasyon naman na ito is an enduring one. Our partnership with the United States has been long and enduring, and talagang makikita natin dito yung pagsasamahan, no, ng dalawang bansang ito. And mas lalo pa itong pinaigting at mas lalong bumuti at gumanda. And hindi lamang sa United States, no, kundi pang mga bansa, dahil marami ang mga naging participants dito, like ang Australia, ang New Zealand, ang South Korea, Japan, ang Thailand, Indonesia, Malaysia, and of course China, no, na first time na nag-participate dito sa disaster response, relief rehabilitation scenario na maritime disaster ang ating binigyan ng focus at saka typhoon. So Alright, hindi lamang sa United States, pati sa ibang bansa nagkaroon tayo ng magandang ugnayan. Alright, sir, meron po ba tayong mga exercises na nagpapalakas naman o nagpe-prepara sa ating mga sundalong Pilipino, lalo na sunod-sunod itong allegedly terrorist attack sa mundo? Well, Continuous yung ating training regarding that anti and counter terrorism. Ang ating mga sundalo may mga kanya-kanyang mga pagsasanay dyan. With or without Balikatan, meron tayong training regarding that. Ang pinaka-importante lamang po ay yung sana yung mga kababayan natin ay tumulong and give information to authorities if they see suspicious individuals or things, no, packages na naiiwan sa kung saan-saang mga lugar, para hindi po mangyari yung mga nangyari sa ibang bansa or maulit yung mga nangyari na dito sa ating bansa. Alright, sir, bukod sa mga exercises, no, physical exercises, in terms of equipments naman po, meron po bang naibahagi sa atin ang Estados Unidos? Well, ang ating bansa ay mayroon tinatawag na modernization plan, no? Mayroon itong 5 years, 10 years, and 15 years modernization plan. Ang Balikatan ay hindi kasama dun sa modernization plan natin. We acquire equipment and other warfighting materials based on the modernization plan and not based on Balikatan. Ang ating focus sa Balikatan ay yung interoperability between the United States and the
Philippine troops regarding maritime disaster, itong mga combat engagements, and every thing na pwedeng maituro or exchange, no, meron tayong subject matter expert exchanges. At yun ang ating focus doon at hindi yung pag-acquire ng mga equipment. We have a separate plan for acquiring modern equipment. Okay, sir, nabanggit nyo kanina yung medical mission. Pwede po bang kwentuhan nyo pa kami more about this? Well, the medical mission was conducted dun sa Zambales. Ang kasing ginagawa natin sa Balikatan, whenever there are infrastructure development and repair na ginagawa sa isang lugar, ay meron tong kaakibat, no, na mga medical, dental, and veterinary civic action programs. Nagkataon na yung mga mga infrastructure development natin nasa Zambales. So doon din natin binuhos yung mga community health engagements. Just like last year, nung Palawan ang ating focus, lahat ng infrastructure ay nandoon at nandoon din yung mga community health engagements natin. And before that, meron tayong Bicol dahil nasalanta ng bagyo ang Bicol, doon din natin ipinush, no? And ang barometer natin dito, no, ay yung dami ng mga nabiyayaan. Just like what I've said, no, 2,700 benefited from the medical mission, sa dental mission naman, and then about 2,000 farm animals and pets. So we hope na next year, yung ating pinaplano na probinsya ay magkaroon pa tayo ng mga ganun na activities at nang sa ganun ay mag-benefit lahat ng mga kababayan natin, hindi lamang sa military but sa civilians. Okay, sir, nabanggit nyo rin kanina yung first time na pagpa-participate ng bansang China sa atin. Ano to, sir? Ano tong ginawa nila dito sa Balikatan exercises? Well, last year kasi, limited yung ginawa natin na Humanitarian Assistance Disaster Response Tabletop Exercise, which is yung may scenario tayo na earthquake. That is because yung nangyari sa Japan. And now, this year, in-enlarge natin yung scope, no, ng mga participants. In-include natin hindi lamang ASEAN. And it's good, no? And we are happy that China responded and participated dahil kailangan natin, when maritime disaster comes, hindi lamang naman yung bansa na mas malapit yung nangangailangan na tumulong, kundi lahat ng bansa in their resources para mailigtas yung mga dapat na nangangailangan. Humanitarian assistance ay responsibilidad ng lahat ng bansa, hindi lamang ng mga nations, no, na malapit dun sa disaster mismo. Alright, sir, panghuli na lang po, ano po ang dapat abangan sa susunod pang Balikatan exercises? Ang Balikatan exercises ay yearly. Ang kinakailangan nating gawin ay suportahan ito. Ang mga susunod na plano natin ay mangyayari within the next week until December, the final planning conference. And ipupush pa rin natin, no, na ang next year na Balikatan will be focused on non-military dimension, benefiting our people, particularly yung mga kabataan, dahil ang talagang pinupush natin yung mga eskwelahan, maparami yung makakontribute natin, mako-construct. And we hope our people will appreciate that dahil itong American troops and Filipino troops are doing everything they can para at least makapagbigay tulong sa ating mga kababayan. Alright, very well said, Major Garcia. Maraming salamat po.